Akala ko ba mamamatay na ako? Bakit buntis ako? Si Daniela ay may taning na ang buhay. Ang huling hiling niya ang maramdaman niyang maging ganap na babae. Pero matapos ang mainit na gabi, nalaman niya nagkamali ang unang doktor. Ang mas malala ang nakasama niya ng gabing iyon ay ang kilalang cardiologist na si Dr. Matthew Vasquez, na siya na ngayong bagong doktor niya. Kamusta mga kaibigan? Samahan niyo ako ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandal ang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Magkanong kailangan mo? Yan ang bungad ni Daniela pagkaupo sa tabi ng lalaking kanina pa niyang pinagmamasdan sa madilim na sulok ng resto bar. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Alam niya, bawat segundo ay mahalaga dahil ang sarili niyang orasan mabilis na nauubos. Lumingon ang lalaki. Bahagyang nakataas ang isang kilay nito, tila hindi makapaniwala sa narinig. Excuse me? Hindi ako nagbibiro. Matapang na dugtong ni Daniela, kahit sa loob niya ay parang magwawala ng puso niya sa kaba. Gusto kong bilhin ang gabi mo. Sabihin mo ang presyo, babayaran kita. Umayos ng upo ang lalaki. Sa ilalim ng dim lights ng resto bar, mas lalong naging kitang-kita ang perpekto nitong panga at ang malalim, mapanuring mga mata. I'm Matthew at sa tingin ko nagkakamali ka ng nilapitan. Miss? I'm Daniela at hindi ako nagkakamali. Putol niya rito. Huminga siya na malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang puso na ayon sa doktor niya anumang oras, hihinto na sa pagtibok. May taning na ang buhay ko, Matthew. 6 na buwan. Yun na lang ang sabi ng doktor ko. Ayokong mawala sa mundong to na ang tanging naranasan ko lang ang higaan sa ospital at lasa ng mga gamot. Natigilan si Matthew. Binaba nito ang baso ng whiskey na hawak at seryosong tinitigan ng dalaga. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong maramdaman ng mabuhay kahit isang gabi lang. Bulong ni Daniela. Ang boses niya ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Gusto kong maranasan ang maging ganap na babae. Nais kong ibigay ang sarili ko sa isang lalaking hindi ako titingnan ng may awa, kundi bilang isang babae. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ng paligid, ang tawanan ng ibang customer at ang malakas na tugtog ay tila naglaho. Para kay Daniela, ang tanging nanirinig niya ay ang sarili niyang kaba. Marami naman dyan, pero bakit ako, miss? Tanong ni Matthew sa baritonong boses na tila humahaplos sa pandinig ni Daniela. Dahil sa itsura mo, alam kong hindi mo ko kailangan kaawaan at dahil lumingon si Daniela sa malayo. Dahil mukhang kaya mong panindigan ang isang gabing walang bukas. Tumayo si Matthew at nilahad ang kanyang kamay. Ang laki ng palad nito ay tila nagbibigay seguridad na matagal nang pinagkait kay Daniela. Hindi mo kailangan magbayad, Daniela, pero sisiguraduhin ko na ang gabing to ang huling bagay na pagsisisihan mo bago ka pumikit. Nang hawakan ni Daniela ang kamay ni Matthew, parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Di niya alam kung dahil ba to sa sakit niya o dahil sa kakaibang init na dala ng lalaki. Sa labas ng resto bar ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikiramay sa isang pusong naghahanap ng huling sandali ng kaligayahan. Dinala siya ni Matthew sa isang malapit na hotel. Walang masyadong salita, pero ang bawat kilos sila ay puno ng kahulugan. Sa loob ng silid, habang dahan-dahang tinatanggal ni Matthew ang strap ng kanyang pulang bestida, naramdaman ni Daniela na sa unang pagkakataon, hindi siya isang pasyente. Siya ay si Daniela, isang babaeng nagmamahal at naghahangad na maging masaya. Habang ang gabi lumalalim, ang bawat haplos ni Matthew tila nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sinuko niyang lahat. Kampante na sa kanyang pag-alis. May isang lalaking nakasama niya sa kanyang pinakamasayang sandali. Hindi niya alam ang gabing yon ay magiging simula ng isang kwentong hindi niya kailanman inaasahan. Nagising si Daniela nang mag-isa sa malawak na kama ng hotel. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng mamahaling pabango ni Matthew at ang tila panaginip na alaala ng nakarang gabi. Sa kabila ng panghihina, may kakaibang gaan siyang nararamdaman. Handa na ako. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Akala na yun ang huling beses na titibok ng mabilis ang kanyang puso.
Lumipas ang isang buwan. Naghanda na si Daniela para sa kanyang pag-alis. Inayos niya ang kanyang mga gamit at nagsulat ng mga huling liham. Ngunit isang gabi habang kumakain, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Imposible, sabi niya. Dapat nanghihina ng puso ko, hindi ang sikmura ko. Dahil sa pag-aalala ng kanyang matalik na kaibigan, pilit siyang dinala nito sa isang bagong gawa na medical center. Kumuha tayo ng second opinion, Daniela. Hindi basta-basta nagkakamali ang mga makina ngayon, gayet ng kaibigan niya. Kahit labag sa loob, nagpaubaya si Daniela. Sumailalim siya sa seri ng mga tests, ECG, 2D echo at blood test. Habang naghihintay sa labas ng opisina ng espesyalista, ang kanyang mga kamay nanlalamig. Iniisip niya kung gaano kasakit marinig muli na bilang na ang mga araw niya. Miss Daniela, pumasok ka na. Hinihintay ka na ni Dr. Vasquez, tawag ng nurse. Pagpasok ni Daniela, isang lalaking nakasuot ng puting gown ang nakatalikod habang seryosong sinusuri ang mga resulta sa monitor. Ang hubog ng balikat nito at ang tindig ay tila pamilyar sa kanya. Dok, diretsohin niyo na po ako. Panimula ni Daniela, ang boses niya nanginginig. Sanay na po akong mabigo. Sabihin niyo na po kung ilang buwan lang itatagal ko para makapaghanda na ako. Dahan-dahang humarap ang doktor. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo ni Daniela. Ang seryoso at mapanuring mga matang iyon, yun ang mga matang nakatitig sa kanya sa madilim na resto bar ay narito ngayon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital. Matthew? Halos hindi makapagsalitang sambit ni Daniela. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Binaling ni Matthew ang tingin sa hawak na chart bago muling tumingin kay Daniela ng may halong pagtataka at seryosong otoridad. Miss Daniela, o dapat pa kitang tawaging the woman from the resto bar? Bakas ang baritono at malamig na boses ni Matthew. Una sa lahat, kailangan kong malaman na hindi ka na mamamatay. Your previous doctor misdiagnosed you. Ang nakita sa puso mo ay isang viral myocarditis, kusang gumagaling dahil sa tamang pahinga at siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle mo nitong huling mga linggo. Your heart is perfectly fine, Daniela. Napaupo si Daniela sa sobrang gulat. Hindi ako mamamatay? Pero paano? Himala, swerte, o sadyang maling gamot lang ang naibigay sa'yo dati? Sagot ni Matthew habang lumalapit sa kanya. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan sa resulta mo. Iniabot ni Matthew ang isang papel. The blood test confirms it. You are 4 weeks pregnant, Daniela. At base sa timeline, alam nating dalawa kung kailan to nagsimula. Naniga si Daniela. Ang lalaking hinihinga niya ng huling pabor. Ang lalaking akala niya hindi niya na muling makikita ay siya palang doktor na magsasabing mabubuhay siya at siya rin ang ama ng batang dinadala niya. Matthew, I didn't know. Nautal niyang sabi. I know you didn't. Seryosong sagot ni Matthew habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pero ngayon bilang doktor mo at bilang ama ng batang dinadala mo, hindi ka na makakaalis pa sa paningin ko? Tila nabingay si Daniela sa mga salitang binitawan ni Matthew. Ang puting silid ng klinika tila umiikot. Isang buwan ang nakalipas, siling niya ay isang gabi, ngunit ngayon biglang nagbagong lahat. Buntis ako? Bulong ni Daniela habang ang mga kamay ikusang dumapo sa kanyang tiyan. At ang puso ko, hindi ako mamamatay? You have a long life ahead of you, Daniela, sagot ni Matthew. Inalis ito ang kanyang salamin at hinilot ang tulay ng kanyang ilong. Nawala ang aura ng supladong lalaki sa bar. Ang nakaharap niya ngayon ay ang respetadong Dr. Matthew Vasquez na tila pasa ng bigat ng mundo. Pero ang tanong, paano mahaharapin ang buhay na yon ngayong may dinadala ka? Tumayo si Daniela, pilit ibinabalik ang kanyang dignidad. Hindi mo kailangan mag-alala, Matthew or Dr. Vasquez. Alam ko isang pagkakamali lang gabing yun para sa'yo. Ako ang lumapit. Ako ang nag-alok. Pananagutan ko to ng mag-isa. Mabilis tumayo si Matthew at humarang sa pintuan bago pa man makahakbang si Daniela palabas. Ang kanyang presensya ay muling naging dominante, tulad ng gabing binuhat niya si Daniela patungo sa kwarto. Mag-isa? Sa tingin mo ba hahayaan ko ang pasyente ko at ang anak ko na lumakad palabas ng pinto ng walang plano? Ang boses ni Matthew puno ng otoridad. Hindi ako ang lalaking tinilikuran mo sa hotel, Daniela. At hindi rin ako ang lalaking basta-basta na lamang bibitaw sa responsibilidad. Anong gusto mong mangyari? Hamon ni Daniela. Magpapakasal tayo.
Dahil lang sa isang gabi at sa isang medical report? Matthew, hindi mo ako kilala. Hindi mo nga alam kung anong paboritong kulay ko o kung anong klaseng tao ako eh. Kilala ko ang pintig ng puso mo, Daniela. Yon ang mas mahalaga. Seryosong sagot ng doktor. Huwakbang siya papalapit sapat na para maamoy ni Daniela ang pamilyar na pabango nito. Mula ngayon, dito ka muna sa pangangalaga ko. I want a weekly check-up. At kailangan natin pag-usapan kung paano natin sasabihin to sa mga pamilya natin. Pamilya? Napaatras si Daniela. Wait, masyadong mabilis. Kakaalam ko lamang na mabubuhay ako, Matthew. Gusto ko munang maranasan na maglakad sa labas ng walang takot, ang kumain ng bawal, ang mag-travel. You can do all of that? Putol ni Matthew, ang kanyang mga mata lumambot na ng bahagya. But you will do it with me. Hindi kita po pwedeng pabayaan sa kondisyon mo. Kahit pa sabihin natin na malubha ang sakit mo. Ang magbubuntis ay magbibigay pa rin ng stress sa puso mo? Natahimik si Daniela. Ramdam niya ang sensiridad sa boses ng lalaki. Pero nandoon din ang takot. Takot na baka ang atensyong ito ay dahil lamang sa tungkulin at hindi dahil sa kanya. Bakit parang napakadali sa iyo nito? Tanong ni Daniela. Dahil nung gabing yon sa resto bar, parimula ni Matthew habang nakatitig ng diretsyo sa kanya. Hindi lang ikaw ang naghahanap ng dahilan para maramdamang buhay sila. I never forgot you, Daniela, not for a single second. Bago pa makasagot si Daniela, bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Doc, may emergency sa ER. Kailangan po kayo? Tumingin si Matthew kay Daniela. Huwag kang aalis. Mag-usap tayo pagkatapos nito. Ngunit paglabas ni Matthew, isa lang nasa isip ni Daniela. Kailangan niyang lumayo habang kaya pa niyang pigilan ng sarili na tuluyang mahulog sa lalaking akala niya ay bahagi lamang ng kanyang huling alaala. Mabilis ang bawat hakbang ni Daniela palabas ng ospital. Ang kanyang isipan ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit nagpapatugtog ng mga salita ni Matthew. You're pregnant. I never forgot you. Hindi ito maaari. Bulong niya sa sarili habang nag-aabang ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Dapat nagpapasalamat ako na buhay ako, pero ba't parang mas lalo naging komplikado ang lahat? Para kay Daniela ang kalayaan ay isang bagong konsepto. Sa loob ng maraming taon, naging bilanggo siya ng kanyang takot sa kamatayan. Ngayong binigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng matagal, ang unang nasa isip niya ay ang tumakbo, palayo sa responsibilidad. Palayo sa obligasyon at palayo kay Matthew Vasquez. Takot siya na baka ang pag-aalala ni Matthew ay isang uri lamang ng clinical concern o awa para sa isang babaeng akala niya ay malapit nang mawala sa mundo. Pagdating sa kanyang apartment, agad siyang nag-impake. Di niya alam kung saan pupunta basta malayo sa Maynila, malayo sa BGC at malayo sa mga matang tila nakakabasa ng kanyang isipan. Ngunit bago pa man niya maisara ang kanyang maleta, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanyang silid. Daniela, buksan mong pinto. Natigilan siya. Ang boses na yon hindi nagmumula sa kanyang imahinasyon. Ito ay mababa, seryoso at puno ng otoridad. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon ay nakatayo si Matthew. Wala ng kanyang white coat at tayong suot na lamang ang asul na polong nakatupi hanggang siko. Halatang pagod to mula sa ER pero ang kanyang mga mata nananatiling matalas. Paano mo nalaman ang address ko? Tanong ni Daniela, pilit na itinatago ang kaba. I'm a doctor, Daniela, at ikaw ang pasyente ko. Hindi mahirap hanapin ang records mo. Sagot ni Matthew habang pumasok sa loob nang di man lang naghihintay ng paanyaya. Napansin niya agad ang maletang nasa ibabaw ng kama. Plano mo bang tumakas? Sa akin o sa katotohanan? Hindi ako tumatakas, Matthew. Gusto ko lang ng space. Masyadong maraming nangyari sa loob ng isang oras. Singhal ni Daniela. Isang buwan ako nagluluksa ng sarili kong buhay tapos malalaman ko na hindi pala ako mamamatay pero buntis naman ako sa isang lalaking nakasama ko lang na isang gabi. Di ba pwedeng mag-isip muna? Huminga na malalim si Matthew at lumapit sa kanya. Sa pagkakataong to, hindi niya hinawakan ang kamay ni Daniela. Sa halip, nanatili siyang may distansya pero ramdamang init ng kanyang presensya. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na di mo pa handang gawin, Daniela. Mahinahong sabi ni Matthew. Pero intindihin mo rin ako. Cardiologist ako, Daniela. Buong buhay ko. Nakikipaglaban ako para mabuhay ang mga tao.
Ngayong alam ko ng sarili kong anak nagsisimulang mabuo sa loob mo, sa tingin mo ba, hahayaan ko lang kayong dalawa? Matthew, dito ka muna sa kondo ko. Mungkahi ni Matthew na tila ba, isa itong tanong kundi isang desisyon. Mas malapit yun sa ospital. I can monitor your heart and the baby 24/7. No strings attached, Daniela, just safety. Tinitigan ni Daniela si Matthew. Nakita niyang pagod sa mata nito pero nandun din ang isang uri ng katapatan na nakita niya hindi sa ibang tao. Ang kanyang puso na akala niya ay broken na, muling nagbigay ng isang kakaibang pintig. Isang pintig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong pag-asa na unti-unti tumitibok sa gitna ng kaguluhan. Sige, pagsuko ni Daniela. Pero wag mong iisipin na dahil lang dito magiging madali ng lahat para sa'yo. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Matthew. Hamon ba yan? Dahil mahilig ako sa mahihirap na kaso, Daniela. Ang sumunod na ilang araw sa kondo ni Matthew ay parang isang maingat na sayaw. Sinubukan ni Daniela ang panatilihin ng distansya, ngunit mahirap iwasan ang presensya ng isang lalaking tila binuo para sa proteksyon. Tuwing umaga bago pumasok sa ospital, nag-iiwan si Matthew ng mga bitamina at isang listahan ng mga pagkaing dapat kainin ni Daniela. Hindi ako baldado, Matthew. Reklamo ni Daniela isang umaga habang pinapanood ang doktor na nagtitimpla ng gatas para sa kanya. Sabi mo magaling na ang puso ko. Saan ng dalaga? Oo, magaling ang puso mo pero ang katawan mo ay nag-a-adjust pa para sa baby? Sagot ni Matthew nang di tumitingin. At bilang doktor mo, tungkulin kong siguraduhin na nasa kondisyon ka. Okay po, Doc. Nakangiting saan ng dalaga. Mabilis lumipas sa mga buwan na tila ba nakikipag-unahan sa pintig ng puso ni Daniela. Ang dating payat at maputing dalaga ay mapapansin ang masiglang aura. Ang kanyang tiyan halata na at bilugan. Isang buhay na patunay ng maling akala noon ay naging isang napakagandang biyaya ngayon. Sa loob ng 7 buwan, naging anino ni Daniela si Matthew. Isang Sabado ng umaga habang nag-aalmusal sila sa kondo, biglang ibinaba ni Matthew ang kanyang kape at seryosong tumingin kay Daniela. Magbihis ka, Daniela. Lalabas tayo? Yaya nito nang may tipid ng ngiti. Saan tayo pupunta? May check-up ba ako ngayon? Tanong ni Daniela habang hinahablos ang kanyang tiyan. Wala, pero alam na natin ang resulta ng huling ultrasound mo, di ba? It's a boy, at wala pa tayong kahit isang pirasong gamit para sa kanya. Sagot ni Matthew. Nagpunta sila sa isang malaking mall. Noong una naiilang pa si Daniela dahil sanay siyang mamuhay ng simple, ngunit tila walang balak magtipid si Matthew para sa kanilang panganay. Pumasok sila sa isang high-end baby boutique. Ang bawat hakbang nila ay puno ng pansin mula sa mga tao. Isang napakagwapong doktor na maingat na inaalalayan ang kanyang buntis na kapareha. Tingnan mo to, Matthew, ang liit ng sapatos. Tuwang-tuwang sabi ni Daniela habang hawak ang isang pares ng asul na sapatos. Kinuha ni Matthew ang sapatos at tinignan to ng matagal. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Dati puro stethoscope at surgical tools lang ang hawak ko. Ngayon hindi ko akalaing napakasaya ko sa ganito kaliit na bagay. Naglibot sila sa pagpili ng crib, stroller at mga damit na kulay asul at puti. Matthew, salamat. Bulong ni Daniela habang nagpapahinga sila sa isang cafe matapos mamili. Salamat, dahil hindi mo ko hinayaang sumuko. Inawakan ni Matthew ang kamay niya at pinisilito ng bahagya. Salamat din, Daniela. Dahil sa inyo ng anak natin mas kompleto ng buhay ko. Saad ng binata bago niya kapang dalaga. Tara na, yaya ni Matthew. Kailangan mo na magpahinga. Bawal mapagod ang mag-ina ko. Ngumiti si Daniela at tumango. Sa sandaling yon, ramdam niya ang labis na kaligayahan. Kinaumagahan, maagang nagising si Daniela para ipaganda ng almusal ang binata bago sana pumasok sa trabaho nang nagulat siya nang may magsalita sa likuran niya. Bakit ang aga mong gumising, Daniela? Sabi ko naman dati hindi mo na kailangan gawin yan at baka mapagod ka. Okay lang ako, Matthew. Tsaka masaya ako sa ginagawa ko. Magsasalita pa sana siya nang biglang tumunog ang doorbell. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng pang-opisina. Maganda, matangkad, at may aurang tila siyang nagmamay-ari ng bawat lugar na tatapakan niya. Siya si Dr. Chloe Santos, ang head of surgery sa ospital, at ayon sa usap-usapan ng babaeng nakatadhana para kay Matthew. Matthew, darling, di ka sumasagot sa mga tawag ko.
Natigilan si Chloe na makita si Daniela na nakasuot lamang na isa sa mga oversized shirt ni Matthew. Oh, I didn't know you had company. Naging matigas sa ekspresyon ni Matthew. Chloe, what are you doing here? We have a board meeting, remember? At kailangan natin pag-usapan ng charity event, sabi ni Chloe. Ang mga mata na nanatiling nakatuon kay Daniela na tila sinusuri bawat hibla ng pagkatao nito. Sino siya? Isa ba siya sa mga pro bono cases mo? Ramdam ni Daniela ang hapdi ng salitang iyon. Para kay Chloe, mukha lang siyang isang charity case. I'm Daniela, matapang niyang pakilala. And I am not a case. Daniela is staying with me for medical supervision. Maikling paliwanag ni Matthew pero hindi nito binanggit ang tungkol sa pagbubuntis niya. Medical supervision in your condo? Tumawa ng pilit si Chloe. Matthew, you know how this looks. Ang pamilya mo, ang press. Baka madamay ang reputasyon mo sa ospital. Wala akong pakialam sa reputasyon, Chloe. Alam mo yan. Malamig na sagot ni Matthew. Inaalalay niya si Daniela paupo sa sofa. Isang kilos na puno ng pag-iingat na lalong nagpakunot sa noo ni Chloe. Maaari ka nang umuna sa ospital. Susunod ako? Nang makaalis si Chloe, ang katahimikan sa loob ng kondo naging mabigat. Tumingin si Daniela kay Matthew. Siya ba ang girlfriend mo o ang mapapangasawa mo? Wala akong girlfriend, Daniela, sagot ni Matthew. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Daniela para pantayan ang paningin nito. At wala akong balak magpakasal sa kahit kanino dahil lang sa obligasyon ng pamilya. Pero halatang may gusto siya sa'yo at mukhang bagay kayo. Parehong doktor, parehong nasa mataas na lipunan. Mapait na sabi ni Daniela. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na ang babaeng nabuntis mo ay isang manunulat lang na akala'y mawawala na? Inawakan ni Matthew ang magkabinang balikat ni Daniela. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanya. Nung gabing lumapit ka sa akin sa resto bar, hindi ko nakitang isang pasyente. Nakita ko ang isang babaeng may tapang na harapin ang tadhana at yun ang hinahangaan ko sa iyo, Daniela. Gusto sana ni Daniela ang maniwala pero ang pasulyap-sulyap na tingin ni Matthew sa kanyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya. Narito lang ba si Matthew dahil sa bata? O dahil ba may tunay na pintig na ang puso nito para sa kanya? Sa gitna ng selos at pag-aalinlangan, naramdaman ni Daniel ang unang sipa ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Matapos ang pagbisita ni Chloe, naging mailap si Daniela. Bagamat magkasama sila sa iisang bubong, tila may pader na muling itinayo ang dalaga. Di mawala sa isipan niya ang tingin ni Chloe. Ang tingin ng isang babaeng may karapatan sa mundo ni Matthew. Isang mundo na hindi niya kailanman kinabibilangan. Isang gabi na abutan siya ni Matthew na nakatayo sa balkonahe. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, malamig ang simoy ng hangin at agad siyang binalot ni Matthew ng isang makapal na shawl. Bawal sa iyong malamigan, Daniela. At bawal din sa iyo masyadong malalim ang iniisip. Mahinahong paalala ni Matthew. Bakit mo ba ginagawa to, Matthew? Tanong ni Daniela nang hindi lumilingon. Dahil ba kailangan mong itamang pagkakamali ng ibang doktor? O dahil natatakot ka na baka may mangyari sa anak mo? Bubuntong hininga si Matthew at tumabi sa kanya. Sa tingin mo ba ganito ko sa lahat ng pasyente ko? Na dinadala ko sila sa bahay ko at pinagluluto ng hapunan? Hindi ko alam. Baka parte ng service mo bilang top cardiologist? Mapait na biro ni Daniela. Lumingon siya sa lalaki, ang mga mata niya ay nagbabadyang manginid ng luha. Nakita ko kung paano ka tingnan ni Chloe. Bagay kayo. Pareho kayong doktor, parehong matalino, at parehong mayaman. Samantalang ako yung babaeng lumapit sa iyo sa resto bar, dalang akala ko huling gabi ko na. Hinawakan ni Matthew ang kanyang baba at dahan-dahang iniharap sa kanya. Daniela, look at me. Napilitan siyang tumitig sa malalalim at seryosong mga mata ng doktor. Noong gabing yon sa resto bar, hindi ko alam na may sakit ka sa puso. Hindi ko alam na manunulat ka. Ang alam ko lamang may isang babaeng tumitig sa akin na tila ako ang huling pag-asa niya sa mundo, sabi ni Matthew. Ang boses niya ay gumagaralgal ng bahagya. Hindi ako naririto dahil sa konsensya o dahil sa medisina. Narito ako dahil mula ng gabing yon, hindi na tumigil ang puso ko sa pag-iisip sa'yo. Pero Matthew, shhh! Pinatahimik siya nito sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang hinlalaki sa mga labi ni Daniela. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na di ka lang isang obligasyon, na ang pintig ng puso mo ay kasing halaga ng sa akin.
Alam kong mabilis pero mahal na kita, Daniela. Dahan-dahang inilapit ni Matthew ang kanyang mukha. Nararamdaman ni Daniela ang mainit na hininga nito hanggang magtagpo ang kanilang mga labi. Hindi tutulad ng mapusok na halik nila sa hotel. Ito ay mabagal, puno ng pag-iingat at tila humihingi ng permiso. Sa halik na yon, tila natunaw lahat ng pag-aalinlangan ng dalaga. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, bigla humiwalay si Daniela. Humawak siya sa kanyang tiyan at napangawi. Daniela, anong nangyayari? Ang puso mo ba? Nag-aalalang tanong ni Matthew. Agad na bumalik ang pagiging doktor nito. Hindi. Hingal na sagot ni Daniela. May bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Sumipa siya, Matthew. Ang baby, sumipa siya. Nanlaki ang mga mata ni Matthew. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa tiyan ni Daniela. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng matikas na doktor ang mahinang galaw mula sa loob. Isang luha ang hindi sinasadya na pumatak mula sa mata ni Matthew. Isang bagay na di niya akalaing mangyayari sa harap ng kahit na sino. He is strong. Bulong ni Matthew, katulad ng nanay niya. Sa sandaling yon, tila naging totoo ang lahat. Hindi na lamang to tungkol sa maling diagnosis o sa isang gabing pagkakamali. Ito ay tungkol sa isang pamilyang nagsisimulang mabuo. Pero habang masaya sila, isang panganib ang naghihintay sa labas. Dahil hindi basta-basta susuko si Chloe at ang lihim ng kanilang pagsasamay malapit ng mabunyag sa publiko. Ang saya na nararamdaman ni Daniela matapos maramdaman ang unang sipa ng anak niya ay tila isang bula na biglang nagwala. Kinabukasan pagising niya, hindi ang mainit na kape ni Matthew ang sumalubong sa kanya, kundi ang ingay ng telebisyon at ang nagbabagang balita sa social media. Kilalang cardiologist, Dr. Matthew Vasquez, may tinatagong buntis na pasyente sa kanyang penthouse. Namutla si Daniela habang binabasa ang mga komento. May mga litrato nilang dalawa na papasok sa kondo at ang mas masakit, may mga kumakalat na maling impormasyon tungkol sa kanya. Na isa lamang siyang oportunista na ginagamit ang kanyang sakit para mabolang mayamang doktor. Daniela, don't look at it. Mabilis na lumapit si Matthew at pinatay ang TV. Baka sa mukha nito ang puyat at galit. Inaayos na ito ng legal team ko. Hahanapin namin kung sinong naglalabas ng mga litratong yan. Alam nating dalawa kung sino, Matthew. Mahinang sabi ni Daniela. Si Chloe o ang pamilya mo, Matthew. Sinasabi ko na sa'yo, hindi ako kabilang sa mundo ninyo. Tingnan mo, isang araw pa lang ginagawa na nilang madumi ang kwento natin. Hindi madumi ang kwento natin. Singhal ni Matthew sabay hawak sa magkabilang balikat ni Daniela. Huwag mong hahayaang diktahan nilang nararamdaman mo. I am here, I am not going anywhere. Ngunit bago pa makasagot si Daniela, bumukas ang pinto ng kondo. Pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak na baston, si Don Pio Vasquez, ang lolo ni Matthew at ang founder ng ospital. Kasunod nito ay si Chloe na may bakas ng fake na pag-aalala sa mukha. Matthew, anong kalokohan naman ito? Ang boses si Don Pio ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang pasyente? Ginawa mong kabit ang isang pasyente mo. Sinisira mo ang pangalan na binuo ko. Lolo, hindi siya kabit. At hindi lang siya basta pasyente. Matapang na sagot ni Matthew, habang tinatago si Daniela sa kanyang likuran. Daniela is the woman I love at dinadala niya ang apo sa tuhod ninyo. Sandaling natahimik ang paligid, maging si Chloe na paatras sa direktang pag-amin ni Matthew. Ngunit si Don Pio hindi basta-basta nakukuha sa ganong pahayag. Pag-ibig? O baka naman nakrusonada mo ng dahil sa awa? Tinignan ng matanda si Daniela mula ulo hanggang paa. Ikaw, Iha, magkanong kailangan mo para iwan ang apo ko at ibigay ang batang yan sa amin? Alam nating lahat na wala kang kakayahang palakihin ng isang Vasquez. Naramdaman ni Daniela ang pananikip sa kanyang puso. Hindi dahil sa kanyang sakit sa puso, kundi dahil sa sakit ng mga salitang naririnig niya. Ngunit sa halip na maiyak, tumindig siya ng tuwid. Inalis niya ang pagkakahawak ni Matthew sa kanyang balikat at umarap sa matanda. Hindi niyo mabibili ang anak ko, Don Pio, at lalong hindi niyo mabibili ang desisyon ko, matapang na sabi ni Daniela. Akala ko dati mawawala na ako, kaya wala na akong takot sa kahit na sino. Kung kailangan lumayo ako para di madamay si Matthew sa gulo niyo, gagawin ko. Pero ang anak ko, hindi mapupunta sa mga taong ang tingin sa buhay ay transaksyon lamang. Daniela, no! Pigil ni Matthew pero dire-diretso na naglakad si Daniela patungo sa kwarto para kunin ang kanyang gamit.
Sa gitna ng tensyon ay isang biglang sakit ang naramdaman ni Daniela sa kanyang puso. Napakapit siya sa dingding habang kanyang paningin nagsisimulang magdilim. Matthew? Saad ng dalaga bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Daniela! Ang huli niyang narinig ang desperadong sigaw ni Matthew bago siya nilamon ng kadiliman. Ang kanyang puso na akala niya ayos na ay tila sumusuko na naman sa tindi ng emosyon. Mabilis ang takbo ng mga stretcher sa hallway ng Vasquez Medical Center. Ang dating tahimik na puting pader ng ospital na balot ng tensyon. Si Matthew na karaniwang kalmado sa gitna ng operasyon ay nanginginig ang mga kamay habang tinutulak ang kamay ni Daniela. Get the OR ready. Prepare for an emergency C-section and cardiac monitoring. Sigaw ni Matthew. Ang boses niyang dati puno ng otoridad ngayon may bahid ng desperasyon. Matthew, hindi mo po pwedeng operahan ang sarili mong asawa o ang babaeng mahal mo. Pigil sa kanya ni Dr. Rios, ang senior surgeon. You're too emotional. Let us handle this. No! Huling ni Matthew, ang mga matay nanlilisik. Akong mas nakakaalam ng kondisyon ng puso niya. Ako ang nakakaalam kung gaano katapang ang batang nasa loob niya. Hindi ko sila iiwan. Sa loob ng operating room, ang tunog ng heart monitor ay naging tila mabilis sa tambol. Ang BP ni Daniela bumabagsak. Ang stress mula sa pagharap kay Don Pio ay nag-trigger ng takot. Cardiomyopathy ang tinatawag na broken heart syndrome. Ang kanyang puso, bagamat wala ng impeksyon, pansamantalang humihinto dahil sa sobrang emosyonal na trauma. Habang nakasuot ng surgical scrub, tinitigan ni Matthew ang maputlang mukha ni Daniela sa ilalim ng asul na tela. Daniela, lumaban ka, bulong niya habang sinisimula ng maingat na ginagawa. Sabi mo ayaw mong mamatay sa isang estranghero sa sarili mong katawan. Ngayon, huwag kang mamamatay na hindi narinig ang iyak ng anak natin. Sa labas ng OR, naghihintay si Don Pio at si Chloe. Ang matanda ay nakayuko, hawak ang kanyang baston. Sa unang pagkakataon, nakita ng lolo ni Matthew ang bagsik ng pagmamahal ng kanyang apo. Isang pagmamahal na handang sumuway sa lahat ng protokol para lang sa isang buhay. Sa loob, naging kritikal ang sitwasyon. Doc, we're losing her pulse. The baby is out but the mother is flatlining. Sigaw ng nurse. Isang maliit at mahinang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa silid. Isang lalaki, ngunit hindi ito narinig ni Daniela. Ang screen ng monitor nagpakita ng isang mahabang guhit. No, Daniela, come back to me. Hindi tumigil si Matthew. Sinantabi niya lahat ng gamit at sinimulan ang manual CPR. Sa bawat diin ng kanyang palad sa dibdib ni Daniela, parang binibigay niya ang sarili niyang buhay. You promised me, Daniela. Sabi mo mahilig ako sa mahihirap na kaso. This is the hardest one, so don't you dare give up. 1 minuto, 2 minuto. Ang mga kasamahan ni Matthew ay nagsisimula ng tumingin sa isa't isa, handa nang ideklara ang oras ng kamatayan. Pero sa 3 minuto, isang mahinang tunog ang muling narinig. Bumalik ang pintig, mahina. Napaiyak si Matthew habang nakasandalang noo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay na nababalot ng dugo nanginginig sa pasasalamat. Buhay si Daniela, buhay ang kanilang anak. Sa gitna ng bingit ng katapusan muli, pinatunayan ng tadhana na ang puso kapag may dahilan para tumibok ay hinding-hindi susuko. Ngunit habang nagpapahinga si Daniela sa ICU, isang bagong desisyon ang kailangang gawin ni Matthew. Alam niya hanggat nasa paligid ang kanyang pamilya, hindi magiging ligtas ang kanilang bagong pamilya. Kailangan niyang mamili. Ang kanyang legacy bilang isang Vasquez o ang payapang buhay kasama ng kanyang mga mata ay ang bigat ng kanyang talukap at ang tuyot na lalamunan. Ngunit higit sa lahat naramdaman niya ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Sa gilid ng kanyang ama nakaupo si Matthew, gusot ang suot na scrub suit, magulo ang buhok at may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. Matthew? Mahinang tawag ni Daniela. Agad na napaangat ang ulo ni Matthew. Ang pagod sa kanyang mukha ay mukhang napalitan ng isang emosyon na hindi maipaliwanag. Halo ng relief, takot at wagas na pagmamahal. Daniela, God, salamat at gising ka na. Huwag kang masyadong gumalaw, okay? I'm here. Everything is fine? Ang baby, kabado niyang tanong. Ang kanyang mga kamay agad na dinala sa kanyang tiyan na ngayon ay patag na. Ngumiti si Matthew, isang tunay ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa maliit na transparent na higaan sa tabi ng kama ni Daniela.
Doon mahimbing na natutulog ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. He is a fighter, Daniela, just like you. He is healthy, 7 pounds, and he has your nose. Napaiyak si Daniela sa sobrang galak. Nang ilapit ni Matthew ang sanggol sa kanya, naramdaman niya ang tunay na milagro. Ito ang buhay na akala niya hindi niya kailanman mararanasan. Ang bawat maliit na hininga ng anak niya ay tila gamot na nagpapahinom sa kanyang sugatang puso. Matthew, paano ang lolo mo? Si Chloe, tanong ni Daniela pagkalipas ng ilang sandali. Ayoko maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Huminga na malalim si Matthew. Kinuha niya ang kamay ni Daniela at hinalikan ito. Wala kang dapat ipag-alala. Kinausap ko na si Lolo. I resigned as the chief of cardiology, Daniela. I am leaving the board of directors. Nanlaki ang mga mata ni Daniela. Ano? Matthew, yan ang pangarap mo. Yan ang buhay mo. No, Daniela? Seryosong sagot ni Matthew. Ikaw at ang anak natin ang buhay ko. Ang ospital na to, ang pangalang Vasquez, lahat yan palamuti lamang kung wala kayo. Sinabi ko na kay Lolo, kung hindi niya naman kayo kayang tanggapin, hindi niya din ako makakasama. We're leaving for the province. Doon tayo, sa bahay ng nanay ko sa Laguna. I will open a small clinic there. Isang tahimik na buhay. Daniela, walang press, walang Chloe, walang mga matang mapanghusga. Ibahin mo ang buhay mo para sa amin? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniela. I am not changing my life. I am finally starting it. Sagot ni Matthew habang inilalapit ang kanyang noo sa noo ni Daniela. Hindi lang kita pasyente, Daniela. Ikaw ang asawa ko. Sa isip, sa puso, at sa lalong madaling panahon sa harap ng dambana. Sa loob ng ICU, sa gitna ng mga monitor na nagbabantay sa bawat tibok ng kanilang puso, isang bagong pangako ang nabuo. Hindi na to tungkol sa maling diagnosis o sa taning ng buhay. Ito ay tungkol sa dalawang taong pinagtagpo sa dilim para hanapin ang liwanag sa piling ng isa't isa. Habang unti-unti, lumalakas ang sikat ng araw sa labas ng bintana, alam ni Daniela na sa wakas ang kanyang puso na hanap na ang tunay nitong tahanan. Sariwang hangin at amoy ng mga puno ng kape ang sumalubong kay Daniela paglabas niya sa veranda ng kanilang bahay sa Laguna. 1 taon nang nakalilipas mula nung huling gabi niya sa Maynila. Ang gabing akala niya ay katapusan na, ngunit naging simula pala ng lahat. Ngayon, ang kanyang balat ay mas malusog na kulay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Mama! Daddy! Isang mabilog at masayahing bata, si Jacob, ang gumagapang patungo sa kanya. Agad tong binuhat ni Daniela at hinalikan sa pisngi. Kasunod naman ito ay si Matthew na kapansin-pansin na mas relax ang itsura. Suot ang isang simpleng t-shirt at tsinelas, malayo sa formal na imahe nito noon sa ospital. How is my favorite patient today? Biro ni Matthew habang yumayakap mula sa likuran ni Daniela. Hindi na ako pasyente, Doc. Natatawang sagot ni Daniela. Ako na ang head of operations ng pamilyang to. Simula nang lumipat sila sa probinsya, nagbukas si Matthew na isang maliit na klinika para sa mga nangangailangan. Bagaman mas maliit ang kinikita kumpara sa Maynila, sinabi ni Matthew na mas malusog ang kanyang puso ngayon dahil nakikita niya na ligtas at masaya ang kanyang mag-ina. Si Don Pio naman unti-unti nang lumalambot ang puso at paminsan-minsan nagpapadala ng mga regalo para kay Jacob. Isang senyales na tinatanggap na nito ang bagong buhay ng kanyang apo. Naupo ang mag-anak sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Dito nagsusulat muli si Daniela. Alam mo, Matthew, parimula ni Daniela habang nakasandal sa balikat ng asawa. Iniisip ko noon na ang pag-ibig ay para lang sa mga taong mayroong mahabang buhay. Iniisip ko na ang pusong may sakit ay walang karapatang mangarap. Hinawakan ni Matthew ang kamay ni Daniela at inilapit ito sa sarili niyang dibdib. Ang puso, Daniela, ay hindi lang isang organ na nagpapadali ng dugo. Ito ay lalagyan ng tapang. Minsan, kailangan natin akalain na mawawala ng lahat para lang matutunan nating hawakan na mahigpit ang mga bagay na tunay na mahalaga. Tumingin si Daniela sa malayo.
Sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintoang kulay sa paligid, naisip niya ang kanyang paglalakbay. Mula sa maling diagnosis, sa desperadong gabi sa resto bar, hanggang sa pagiging isang ina at asawa, wala nang mahihiling pa si Daniela dahil masaya at kontento na siya sa buhay. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na inilagay natin sa mundo, kundi sa ilalim ng pagmamahal na ating ibinigay at tinanggap. Madalas, ang ating mga kinatatakutan ay ang mga pinto lamang patungo sa isang mas magandang tadhana. Ang pag-ibig ay ang pinakamabisang gamot. Kaya nitong pagalingin ang pusong sugatan at bigyan ng bagong lakas ang kaluluwang sumusuko na. Huwag mawala ng pag-asa dahil sa bawat maling akala, laging may nakalaang tamang panahon at tamang tao na magtuturo sa atin kung paano tunay na mabuhay ng masaya, gaya ng kwento ni na Daniela at Matthew. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.